At bago pong lahat, ako po muna ay bumabati sa inyo ng magandang gabi sa ating mahal na pastor, Beteaktak, sa ating pong bishop, Pastor Botalinghog, sa ating pong sa bawat isa po, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Medyo matagal-tagal na rin po yung panahon na uling beses ko na ang tatandaan ko, tumuyo ako sa ganitong park, yung pa yung church natin sa baba. Ngayon lang po na ulit, so medyo kinakabahan po ako, no? So kung ano po yung dalhin ko ngayon, be positive na lang po. Kung ano po yung magaganda, pulutin po natin. At yung mga papangit, iutin na lang po natin. So, I'm not perfect. So, ginagawa natin ito para sanay sa mga gantong bagay. Ayan. Ang dadali ko po ngayong gabi ay pinamagitan kong spiritual discipline. And bago po tayo magsimula, inihiling ko po yung panalangin sa ating mahal na Pastor Beteaktak. Hallelujah. Dahil sa madaling manalangin natin ang Diyos ng mga banal sa Panginoon, narito po Panginoon. Hallelujah. Ang bawat sa amin kung makikinig. Mag-aaral po Panginoon ang iyong mga salita. Panginoon, hiling namin ang mga banal. Ito po ang patuloy na magmuna Panginoon. Hallelujah. Sa bawat sila sa amin at sa iyong pong gagamitin. Si Brian po Panginoon sa pagbahagi ng iyong pong mga salita. Patuloy mo Diyos, hallelujah, na i-guide. Turuan po Panginoon sa iyong pong mga salita na ito po ay mahayag Panginoon sa aming pong mga buhay. Hallelujah, na lahat po kami Panginoon ay patuloy ang magbanal. Hallelujah, na maging pasigasig Panginoon. Hallelujah, sa lahat po ng iyong pong mga gawain. Kaya magbanal sa hallelujah sa gabi ito. Hallelujah, ikaw po ang manguna Panginoon. Hallelujah, kay Brother Brian Panginoon. Hallelujah, na siya po Diyos. Hallelujah, patuloy na gamitin po Diyos pagpapayag ng iyong mga salita. Salamat po Panginoon, pagpalain ang aming pong mga pagkinig Panginoon sa gabi ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Spiritual discipline. Ayan, meron po tayong key verse. Ang key verse po natin ay sa 1 Timothy chapter 4 verse 7 to 8. Basahin po muna natin yung ating key verse. Ayan, tatapwat, itakwil mo ang mga kathang masasama at walang kabuluhan at magsanay ka sa kabanalan. Sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, ngunit ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Yan po, no? Train yourself to be godly, for physical training is some of value, but godliness has value for all things. Physical training po yung sinabi dito. Ayan po, no? Yung sabi doon. Ayan, pagsasanay, kumbaga. Example po natin yung pag-i-ehersisyo. Yan. Part po, parang ito po yung spiritual discipline. Yung pag-i-ehersisyo. Pag tayo nag-i-ehersisyo, may pakinabang siya. Marami po pakinabang, di ba, yung pag-exercise. Una, malayo ka sa sakit. Yung katawan mo, dahil yung katawan mo, malakas yung depensa. Tapos sa paggalaw, hindi ka yung tatayo na lang, ang bagal pa. Yung pagtayo pa lang 3 seconds bago ka makatuwid. Kaya malaki pong tulong ng exercise. Ganon din po sa spiritual. Malaki po yung tulong ng pagsasanay ng sarili sa pagiging maka-Diyos. Ayan. Ano po ba yung spiritual discipline? Ayan, ang spiritual discipline po ay mga gawain o mabubuting ugali na tumutulong sa atin na lumago sa ating relasyon sa Diyos. Hindi ito nagbibigay ng kaligtasan. Sabi, take note po, hindi ito yung nagbibigay ng kaligtasan. Ngunit ito ang paraan upang mas maging katulad tayo ni Kristo. Yan po, no? Yun po yung spiritual discipline. Yan. Meron po ako dito 5 example po ng spiritual discipline. Una po, prayer, panalangin. Then pangalawa, reading God's Word. Pangatlo, fasting o yung pag-aayuno. Then pang-apat, worship o yung pagsamba. Then pang-5, obedience.
pagsunod sa ating Diyos. Yan. Una po yung prayer ng panalangin. Buksan po natin sa Philippians chapter 4 verse 6. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Yan, ang panalangin po ay paraan ng pagkikipag-usap natin sa Diyos. Dito natin nilalapit ang ating mga panalangin, pasasalamat at mga alalahanin. No? Yung pakikipag-usap sa Diyos, ito ba ay part po ng trabaho? Men. No, hindi po ito ay part ng trabaho. Kasi pakikipag-usap lang po. May patuturo po ako sa inyo para malinaw po na parang malinaw lang na hindi nasabi ko, sa akin na to, nasabi ko na ang panalangin ay hindi part ng trabaho natin sa Diyos. Kasi pakikipag-usap lang. Nung po ako nagtatrabaho sa Baclaran, every Saturday ng hapon, bago mag-uwian, may toolbox kami. Ngayon, tinatanong yan, kasi pinipilit nila kami pumasok ng Sunday. Lagi ko pong sagot, sino hindi papasa rin? Always po ako nakataas ng kamay. Lagi kong sagot, nasa church po kasi ako pag Sunday. Kasi, sagot sa akin ng engineer namin, Christian din ako. Hindi naman kailangan magsamba ka lagi, magsimba ka lagi, hindi naman kailangan. Ang mahalaga, nananalangin ka. Ganun po lagi. Dumaan po months, mabot ng months, every Saturday, na-struggle ko po yun. Laging banta sa akin, Monday, huwag ka na pumasok, tanggal ka na kung hindi ka pumasok ng Sunday. Pero sa ako po ng Diyos, pagpasok ko ng Monday, hindi naman pala ako tanggal. So hanggang napalipat ako ng site, ganun pa rin po, engineer na at safety officer. Lagi akong ginaganyan kasi sila yung in charge sa mga tao pagka binibilang yung manpower. Hanggang sa pinuntahan ako sa working area ko ng safety officer, sabi sa akin, ay kasi Sabado din yun. Papasok pa kayo ng Sunday? Sabi ko ako siya, hindi. Kasi bakit? Kasi po, magsisimba ako pag Sunday eh. Kasi sabi ko kasi, ang 6 na araw para sa tao, yung ikapito, ibigay ko natin yan sa Diyos. Tapos sabi niya sa akin, Christian din ako. Ang mahalaga na nanalangin ka. Di mo kailangan magsimba. Di mo kailangan magsimba palagi. Mahalaga na nanalangin ka araw-araw. Sabi ko, sir, hindi po yan. Kasi kailangan natin ibigay natin yung ating katawan bilang haring buhay sa Panginoon. Kaya kailangan natin pumunta ng church. Tsaka po yung panalangin po kasi, hindi po kasi yung trabaho. Sige po sir, ganito na lang, para po magkalinawan tayo. Papasok po ako bukas. Kasi sabi ko nga, yung panalangin, pakikipag-usap. Papasok po ako bukas, pero mag-usap lang tayo maghapon. Payag po ba kayo? Kung kayo po yung amo, papayag po ba kayo? Papasok yung tauhan nyo sa trabaho, pero mag-usap lang kayong maghapon. Di ba po hindi? Ano po kaya yung Diyos? Payag po ba siya mag-usap lang kayo palagi? Di ba hindi? So yung panalangin ay paraan lamang ng pakikipag-usap natin sa Panginoon. Yun po, no? So, malina na po. Yun po yung sa akin na. So, yun po yung pag-intindi ko. So, sa pangalawa po, reading God's Word o pagbabasa ng Biblia. Sa Psalm 119 verse 105, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ayan po. Ang salita ng Diyos ang ating gabay at nagtuturo sa atin upang paano mamuhay ayon sa kanyang kalooban. So alam naman po natin lahat kung gaano po ka-importante yung pagbabasa ng Biblia. Kasi dito po tayo natututo. Malalaman natin ang katotohanan. Kasi mapalad po tayo kasi pwede nakakahawak tayo ng Bible. Kasi dapat kasi hindi lang puro tenga lang. Nagbabase din tayo para kung ano man yung narinig natin, kumbaga na-iimbestigahan natin kung gaano katotoo. Yun po, no? Kasi may narinig po kasi ako sa ibang reliyon na sila hindi pwede tumawag ng Biblia, ministro lang. So kung ano lang sinabi ng ministro, yun lang din ang natututunan nila. Yun po, no? Pero ka-importante yung pagbabasa ng Biblia. Pangatlo po, fasting at o pag-aayuno. Sa Matthew 6, verse 16 to 18.
Bukod dito, pag kayo'y nag-aayuno, ay huwag kayo gaya ng mga mapag-imbabaw na may mapapanglaw ng mukha sapagkat kanilang pinasasama ang mga mukha nila upang makita ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Yun po, no? Ano kasi yung pagkakaintindi ko sa pag-aayuno, yung may kahilingan ka na gusto mong makuha, parang yung pinupursa mo ba yung Diyos na may mga ano ka, yun ang pagkakaintindi ko, no? So mali pala. Yung pag-aayuno pala, ang pag-aayuno ay tumutulong upang higit tayong makapagtuon sa Diyos sa pamamagitan ng pansamantalang pagsasantabi ng mga pisikal na pangangailangan. Ibig sabihin yung focus baga. Kaya pala tayo nag-aayuno din para makapag-focus. Napaka-importante kasi ng focus na sinasabi. Kaya ang sinasabi, di ba, dapat nasa silid ka lang. Hanggat maaari, walang nakakalam na ikaw ay nag-aayuno. Yun naman sinabi talaga sa kasulatan, yung sinabi natin ng binasa nating verse. Dapat walang nakakaalam yan. Pero sa ating kasing panahon ngayon, mahirap itago, no? Kasi maliit lang yung bahay natin, nakikita tayo ng pamilya natin. Kailangan nating gampanan yung mga tukulin pa rin. So sabi din sa Biblia, balik po natin. Sige mo po. 17. Dapat ikaw sa pag-aayuno mo ay langisan mo ang iyong ulo at hilamusan mo ang iyong mukha. Eh po sabi mo, bakit po ba? Ba't kailangan langisan pa yung ulo tsaka hilamusan mo yung mukha? Para hindi makita ng ibang tao na ano kayo. Parang gutom ka ba? Na dry ka na. Kasi nag-fasting ka nga. Para hindi nila malaman, makita ka pa rin fresh. Kaya sabi tuloy po natin, upang huwag kang makita ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno, kundi ng Ama mo na nasa lihim at ang Ama mo na nakikita sa lilim ay gagantihan ka. Yun po, no? Malinaw po. Yun po yung patungkol sa pag-aayuno. Importante po kasi yung focus. Fasting help us focus on God by setting aside physical desires for a time. Napaka-importante po sa buhay din niya, sino po ba yung lumakad sa tubig? Si Pedro po ba? Tama po ba si Pedro? Yung lumakad ba si Pedro sa tubig, ang isip pa niya na yung makalutang lang sa tubig? Di ba hindi po? Ang focus niya, makalapit sa Diyos, hindi yung lumutang sa tubig. Kasi imposible naman talaga lumutang sa tubig sa kung mga makatao. Kasi si Pedro ay mangingisda. Kumbaga, ang alam lang talaga ni Pedro na kayang mahabang gumagano nga sa tubig, flying fish. Kasi mangingisda siya. So, importante yung focus. Di ba nung nawala yung focus ni Pedro sa Panginoon, lumubog siya. Kasi nagkaroon distraction Nagkaroon siya yung mga nakakatap-alon. Yun po kasi sa pag-aayuno, kaya inaano na dapat walang nakakaalam para maiwasan yung madistract ka. Mawala yung focus mo sa Panginoon. Yun din po yung focus ng pag-aayuno. The number po worship o pagsamba. John chapter 4 verse 24. Ang Diyos sa Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay Kanya'y kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Ang pagsamba ay pagbibigay ng karangalan sa Diyos sa pamamagitan ng ating puso, salita at pamumuhay. Hindi pala ito yung sabi pala worship, hindi lang dito yung pag-awit natin dito sa unahan. Yung worship pala, ito yung araw-araw nating pamumuhay. Yung araw-araw nating paggawa ng mabuti. Sa ating puso, sa salita, sa gawa. Yan po, no? Nagkarugtong mo ba yan? Sa Espiritu at katotohanan. Yan po. Kailangan po kasi ang worship nakikita din sa pamumuhay natin, hindi lang tuwing Sunday. Yung pagiging nating maka-Diyos, yung mabubuting gawa natin, yung physical natin. Kasi sabi nito
sa pamamagitan ng ating puso. So, angkop dito yung mga ginagawa natin sa ating sarili. Kasuotan, kasama po ba yan pag pinag-usapan yung puso? Kasama po yan, di ba? So, hindi lang dapat Sunday, hindi lang dapat pag nasa diameter ka ng church, hindi lang dapat pag may kasama kang kapatiran, hindi lang dapat pag malapit sa'yo si pastor. So, kahit ikaw lang mag-isa, saan ka man dako, dapat ipamuhay natin ang salita ng Diyos. And po, number 5, obedience. Sa James, chapter 1, verse 22, obedience o pagsunod sa Diyos. Dapat maging tagatupad tayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Yun, dapat daw, ito yung pinaka-importante eh. Dapat lumalago tayo sa spiritual kapag sinasabuhay natin ang salita ng Diyos. Hindi lamang ito pinakikinggan. Sabi nga nito, di ba? Pag hindi mo sinasabuhay, dinadaya mo yung sarili. Meron bang ang mandaraya ba ay may puwang sa langit? Wala, di ba? So sarili mo na nga lang dinaya mo, parang nagkasala ka pa kasi walang puwang sa langit ang mandaraya. Sabi nga, di ba sa verse, dinadaya mo lang yung sarili. So noon din po, nung ako'y high school pa, kasi normal sa mga youth, may mga may mga pasaway talaga eh. Naranasan ko din naman po yan. So kami yun, magkakasama kami sa boarding house. E di ngayon, dahil magkasama kami sa ministry sa church, sa choir, nasaway ko sila. Sabi ko, ba't ganyan kayo manood? Ba't ganyan yung pananamit nyo? Ngayon, yung may-ari ng boarding house sumabat. Eh, yung kung magsuot yung may-ari ng boarding house kasi, maiksi talaga, tas malinis pa. Sabi niya, born again din ako. Ang importante naman dyan eh, malinis ang iyong puso. Sabi ko naman sa kanya, di ba lahat po ng ginagawa natin dapat sinasangayunan ng ating puso? Sabi niya, oo, dapat sinasangayunan ng ating puso yan. Kasi nakabase nga sabi mo, base sa puso. Eh di, yung pananamit na ganyan, labag sa kalooban mo yan. Hindi siya nasasagot. Di simula na nanamit ka na ganyan, labag na sa kalooban mo yan. Eh di niloloko mo na yung sarili mo noon pa. Hindi siya nakasagot. Kasi sabi nga niya, born again siya. Hindi, niloloko nga niya yung sarili. Alam mo, mali yung ginagawa mo, pero tinotolerate mo yung sarili mo. Kaya dapat, kung ano yung sinabi sa kasulatan, sundin natin, isabuhay natin. Yan. Paano ba isasabuhay yan? Pray every day. Manalangin ka araw-araw. Matid ka ng devotion. Para makapanalangin tayo sa gabi bago tayo umuwi ng tahanan, matulog, kumahinga. Read at least one chapter of Bible daily. Isang chapter, bawat araw, makabasa ka man lang. Malaking bagay. Kasi simula lang na-convert ka sa Panginoon kung nagbabasa ka ng one chapter araw-araw. Isipin mo na lang kung gano'n nakadami yung nabasa mo hanggang ngayon. Malaking bagay. So, spend a quiet time with God. Yan, maglaan tayo ng tahimik na oras kasama ang Diyos. Worship faithfully. Magsamba tayo ng tapat. Then, practice what you learn from God's Word. Practicein natin yan. Araw-araw. Yan po, no? Ang spiritual discipline ay hindi paraan upang makuha ang pag-ibig ng Diyos dahil mahal niya tayo. Ito ay tugon sa kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng patuloy na paglago sa ating relasyon sa Kanya habang tayo ay nananalangin, nagbabasa ng Biblia, sumasamba at sumusunod sa Diyos. Mas tumitibay ang ating pananampalataya at makikita ang buhay ni Kristo sa ating pamumuhay. Kaya po, no, sabi din sa English, ang spiritual discipline is not about earning God's love. Spiritual discipline daw, hindi tungkol dun sa makuha mo yung pag-ibig ng Diyos. Ang spiritual discipline, yung response natin sa pag-ibig ng Diyos na binigyan niya sa atin, sa kabutihan ng Diyos, yun ang response natin sa Diyos para makita sa atin yung buhay ni Kristo. Sabi nga, di ba sa James, sa 1 John chapter 3 verse 2, we shall be like Him. So, kailangan makita sa atin yung buhay ni Kristo. At yun lang po. Maraming salamat po sa pakikinig.
naman po may makulit po tayong aral. Ayan po. Nabalik ko na po sa ating MC.